Nananalay tayong dugo ni Almiro sa batang yun. Ang batang yun ang solusyon sa problema ko. Meron kaming naisip ni Anexi na paraan para malaman natin kung talagang may laman ang sisidlan ni Bawana at kung talagang nagsisinungaling siya. Aagawin ko ang sanggol na ito sa'yo, Lara. Gagawin ko to kung ito lang ang tanging paraan para maging masaya si Almiro sa piling ko. Lara! Sakit! Ang kulay berde ay sumisimbolo na may buhay ang nasa loob ng sisidlan. Magiging ganap na akong ama. Eh, ba't hindi mo pa kinuha yung baby? Hindi pwedeng basta-basta kunin ng bata. Kailangan muna siyang ipanganak sa paraan kung paano ipinapanganak ang mga tao. Dahil kung magkataon, mamamatay ito. Sa wakas, natutunan niya na rin akong tanggapin at ipagtanggol. At alam ko lalo niya akong mamahalin kapag nakuha ko ng anak ni Lara. Kung sino ka man! Lumayo ka sa amin! Iyan mo kami ng anak ko! Almiro, naikwento sa amin ni Rosata na ipinagtanggol mo daw si Bawana kanina. Totoo yun, Nina. Ang ibig sabihin ba nito, tuluyan ka nang nakikipagkasundo kay Bawana? Pinag-isipan ko lamang ang payo sa akin ni Ama na bigyan ng pagkakataon si Bawana. Para rin naman ito sa ating kaharian. Tama yan, Almiro. Bilang hari at ama, ako'y nagagalak sa iyong mga desisyon. Nagiging malawak na ang pananaw mo sa buhay. Mas iniisip mo na ngayon ang kapakanan ng nakararami. Salamat, Ama. Sabik na akong isilang ang aking munting prinsesa. At sa pagdating niya, gusto kong maging mapayapa at walang gulo sa ating kaharian. Bakit kayo biglang nabahala, mahal kong ina at ama? Sa buong kasaysayan ng Paladino, 2 beses palang tumutunog yan. At sa tuwing nangyayari yon, may kahindik-hindik na trahedyang nagbabadya. Anong trahedyang ibig niyo sabihin, Ina? May sanggol na isisilang. At magdudulot siya ng isang napakalaking kasawian at sumpa sa kanyang ina. Nangyari na to noon. Tumunog yan nung malapit ng isilang sina Alwana at Bawana. Anong gusto ninyong sabihin? Madali ka, Almiro. Nasa peligro ang sisidlan ng iyong anak. Bubukas ang langit at magbubuhos ng malalaking kidlat upang wasakin ang hardin ng sisidlan ng mga uyayi. Hindi. Hindi ako makakapayag na mapahamak ang aking anak. Parang awa ko na! Iyan mo kami ng anak ko! Mother, sino bang hinihintay natin? Kanina pa ako naiinit. Ay nako, wag mo na ipaalala sa akin, Salim. Lalo lang umiinit ang ulo ko. Oh, in fairness, Mother! Mukhang narinig yung reklamo mo, ha? Oh, look!
Bawana, bakit mo ako pinaghihintay? Nagawa ko na ang pinag-uutos mo, mahal na Prinsesa Bawana. Wala na ang halimaw. Ligtas na tayo. Ligtas na tayo, anak ko. Bakit? Bakit maliit na ang tiyan ko? Nasaan na ang baby 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 ko? Binabangungot ka. Diyos ko. Salamat at panaginip lang. Jeric. Akala ko na wala na ang baby ko. Nakakita ako ng malaking ibon. Sa sobrang takot ko, parang nagdilim ang paningin ko. Pero, mas nakakatakot ang panaginip ko, Jeric. Parang totoong-totoo na nawala ang baby ko. Tila, hindi kayo nagagalak at natupad ko ang gusto niyong mangyari, mahal na Prinsesa Bawana. Pero palpak ang ginawa mo. Ang utos ko sa'yo, bantayan mo si Lara at alamin kung kailan siya magsisilang. Huwag mo siyang tatakutin. Paano kung mamatay ang sanggol? Patawad po, mahal na Prinsesa Bawana. Patawarin yung kahinaan ng aking pag-iisip. Hindi na po ito maulit. Sisiguraduhin ko sa inyong mapapasa inyong anak ni Lara. Siguraduhin mo kung ayaw mong malintikan sa akin. At bantayan mo ng mabuti ang pagbubuntis ni Lara. Mother! Mother, tingnan mo! Nanganganib ang buhay ni Prinsipe Almiro! Look! Almiro? Naku! Ikaw kasi! Almiro, mahal ko, nandito na ako! Magandang gabi, Reyna Lamara. Nasaan ka na mangyari ang lahat? Bakit ka ganyan kumakaakusa? Wala naman akong ginagawang masama.
Alam mong masama ang panahon. Hindi mo man lang naisip na pumunta sa hardin upang iligtas ang iyong anak. Bilang ina, dapat nandoon ka. Dumating pa rin ako sa tamang oras. Kung hindi dahil sa akin, wala na sana si Almiro. Walang nagawa yung mga diwani at diwano ninyo. Ako pa rin ang nagligtas sa kanya. Kaya dapat kayo magpasalamat sa akin. Hindi ba kayo masaya sa ginawa ko? Hindi ko makakalimutan kung ano man ang ginawa mo para sa anak ko. Pero Bawana, hanggang ngayon ba naman, hindi mo pa rin nauunawaan ang lahat. Hindi nararapat na puro kapakanan na lang ni Almiro ang inuuna mo. Napapabayaan mo na ang tungkulin mo bilang isang ina sa magiging anak ninyo ni Almiro. Sa magiging anak ninyo. Ito ang dapat mong inuuna dahil malapit ka na maging isang ina. Jerry, nag-aalala ako kay Lara eh. Kasi kung ano mga iniisip at mga nakikita. Bawal pa naman sa kanya ma-stress, lalo na masela ng pagbubuntis niya. Alam ko po, hindi ko naman po pinapabayaan si Lara. Panatag naman ako sa'yo, Jerry. Kaya alam kong hindi mo siya papabayaan at inaalagaan mo siya. Pero naisip ko lang, ano kaya kung kumuha ko ng makakasama niya dito? Kahit ako na magbayad. Hindi naman po papayag niyan, Nay. Ako po ang lalaki. Ako po ang padre de pamilya. Hayaan niyo po ako magbayad. Jeric, nakwento sa akin ni Lara na wala ka na raw trabaho. Nay, ang totoo po niyan, gusto ko pong sorpresahin si Lara. Kinuha na po ako ng daddy ko na magtrabaho sa bago niyang kumpanya. Kaya wala na po ang kailangan ipangamba. Solve na po lahat ng problema namin. At makakapanganak na si Lara sa maayos na ospital. Mabuti naman pala at pati na kayo nagpapamot, binigyan ka pa ng trabaho. Ay, sandali lang. Papainumin ko na ng vitamin si Lara. Sige po, Nay. Salamat. Huwag ka mag-alala, Jerry. Hindi ko sasabihin sa kanya. Hahayaan kong ikaw sumurpresa sa kanya. Ha? Salamat. Jeric, may problema ka ba? Kanina ka pa walang kibo ah. Wala ito, Lara. Huwag mo na lang ako pansinin. Pwede ba naman yun? Ako nga, konting lungkot lang, napupuna mo. Kaya dapat ikaw, sinasabi mo rin ang problema mo sa akin. Para naman, hindi lang ikaw ang tumutulong sa akin. At para rin makaganti ako ng utang na loob sa'yo. Ano? Ano bang iniisip mo? Naalala ko lang kasi si Daddy. Sinasabi ko na nga ba? Ako na naman ang dahilan ng problema mo. Dahil sa akin, nag-aaway kayo ng daddy mo. Lara, huwag mong sisihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Si Daddy lang talagang makitid ang isip eh. Hindi niya ako maunawaan. Kaya Lara, mangako tayo na hindi tayo maghiwalay. Para malaman niya na tama ang desisyon ko. Huwag kang mag-alala, Jerry. Balang araw, magkakaayos din kayo ng daddy mo. Mahal na prinsipe, maayos na po ang hardin.
Mas maganda na ito kaysa sa dati. Wala na nga ang bakas na nagdaang trahedya. Maayos na rin pong naibalikan si Sidlan na magiging anak ninyo, Prinsipe Almiro. Pero sino ang may gawa nito? Ako ang may gawa, mahal kong asawa. Jeric? Jeric! Oh, Bambi. Nandito pa pala kayo. Nakita mo ba ang Kuya Jeric mo? Kanina pa po siya umalis. Hindi na nga po siya nag-almusal eh. Ganon? Saan naman yung pupunta ng ganito kaaga? Baka pumunta lang sa office ng daddy niya. Inay! Lara, buti gising ka na. Meron akong gusto ipakilala sa'yo. Sino po siya? Siya si Goray, makakasambahay mo. Tutulungan ka niya, alagaan ka niya. Oh, Jeric, kauuwi mo lang ah. Aalis ka na naman. Gabing-gabi na. Lara, pasensya ka na. Maraming deadlines ngayon sa opisina ni Daddy. Kailangan ko mag-overtime. Jeric, masyado ka na natang nagpapapagod. Baka naman ikaw na magkasakit niyan. Kailangan. Para sa magiging anak mo. Yun nga eh. Masyado na ata kaming nagiging pabigat ng anak ko. Lara, hindi totoo yan. Hindi ka magiging pabigat sa akin. Mahal na mahal kita. Ikaw,
at ang magiging anak mo. Anak natin, Jeric. At magiging anak mo din. Nakapagtataka, Almiro. Bakit napakatagal bago isilang ng iyong anak? Nasabi na rin sa akin ni Ugayna na posibleng matagalan nga ito dahil magkaiba kami ng lahi ni Bawana. Ngunit lahat ng sisidlan, nagbukas na. Bukod tanging kay Bawana na lang ang hindi pa nagbubukas. Bakit ganon? Bakit ang tagal? Tama ang iyong ina at kapatid Almiro. Kahit magkaiba pa ang lahi ninyo ni Bawana, hindi dapat nagtatagal ng ganito. Siyam nakabilugan na buwan na nagdaan. Hindi pa rin isinisilang ang iyong anak. Ako may naiinip na, Ama. Pero anong gagawin ko? Kumilos ka na, Almiro. Magmatsyag ka. Sa haba ng aking panunungkulan bilang hari, minsan na itong nangyari. Ang sobrang tagal bumuka ang sisidlan. Hindi nabuhay ang uyayi. Isa itong malaking kahihiyan. Huwag kang mag-alala, Lara. Marunong ako magpaanak. Dumating na ang hudyat na pagsilang ng iyong magiging anak. Paano ninyo nalaman na ngayon isisilang ang aking anak? Lumabas na ang palatandaan, Prinsipe Almiro. May isisilang na dugong bugaw. Sige, Lara! Sige! Sige! Tunay yung isa siyang prinsesa. Naglaho na ang Arabel sa noo ng aking ina at kapatid. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin bumubuka ang sisidlan? Magtapat ka sa akin, Ugayna. May laman ba ang sisidlan o wala? May alam akong paraan para matigil ang lahat ng ito. Anong paraan yun? Ang pagbukas na sisidlan. Hindi! Sa kabila ng lahat, minahal mo ako. Inibig kung ano ako at hindi pilit pinago. Sa tulad kong aba, may nakalaan pa rin pala ng ngiti, kapalit ng mga pagdurusa.